Hello mga kababayan, magandang hapon sa inyong lahat. At ngayon ay nandito kami sa Kayla Russell dito po sa Agusan. Pupuntahan natin ang pamilya po niya. At alam niyo po ba kung bakit kami naririto ngayon? Dahil alam niyo meron tayong problema sa scholar natin, especially kay Russell po. Kaya nag-decide din talaga ulit ako na makapunta rito po dun sa mission natin. Nagkaroon po kasi ng mga problema. So, nandito kami para kausapin natin yung parents niya. Alam nyo po yung problema, maya pag-usapan natin ang parents niya kay Russell, no? So, tara, punta tayo. Mabuti at nandito ang kanyang tatay. Pinuntahan kami dun kanina. So, sabi ko, pupuntahan na lang namin sila dito sa kanilang tahanan. Hello, kuya. Pasok na ako. Sunod ni. Okay. Kamusta ka naman? Kamusta ka, kuya? Okay lang. Okay? Sige. Take lang tong mic. Okay. Oh. Nanawag sa iyo si Russell? Oh, O, ang sa istorya niya? Ang sa istorya niya sa imo ha? nag-ingon sa ako nga pa mo uli na ko diya sa inyo kay perting mingawa ko diri sa Perting mingaw daw sa inyo. gamingaw na siya. Namimiss. Okay. Actually, ganito yun. But lagi ug unsay ako ka sabot. Okay, hindi daw niya alam kung ano. Okay. Nandyan si Eddie to. Brad, Para mayroon tayong magta-translate ng aking sasabihin para mas maintindihan ni tatay yung ano. Okay. So, yun nga. Kaya po kami naririto para pag-usapan natin, no? Okay. So, halika Eds para at least maintindihan ni tatay yung aking dito ka na lang ba? Okay. Yung sasabihin ko, no? Okay, ganito kasi yung tay. Si Russell, kaya gusto niyang umuwi ay nagkaroon kami ng problema sa kanya. Si Russell gusto ulis kanin kay so do mo problemaran nagka-problemas kanin kay Sir Paul kay Russell. Okay, pero yung ibang detalye po ay Okay. hindi namin masasabi na kumbaga sa off-cam na lang namin para at least kung ano man po yung mapag-usapan na sa amin na lang po yun ano. Okay? So yung problema kasi kay Russell tay kaya niya gustong umuwi ay merong isang bagay siya na nagawa na kailangan ay kami bilang magulang ay ipaintindi sa kanya yung mga mali na kanyang ginawa. So si Russell do na imon Russell no gusto pa ni Sir Paul no tambagan si Candin okay para kausap ba kasi sa Nemo rin tapos Okay. Cut muna para ni ang gusto kasi namin tay ay pakinggan nila kami. Kumbaga, yung mga sinasabi namin sa kanya ay pakinggan niya kami kasi para sa kanila 'yon. O nung nalaman namin na gano'n, nire-remind ulit namin yung paggamit niya ng cellphone, parang ayaw nilang makinig, ayaw niyang makinig sa sinasabi, yung bang parang kung gusto niya hanggang sa sinabi niya sa amin kahapon na uuwi na lang siya. so si Russell asas na mo bitan ni Russell gusto ni Sir Paul para na kasa tambagan si Candin to kanadag liburan sa oyo ya kunto so kag magpaminag kun ka anak na si Russell so naka-decision si Kanan tag uli ko na lang si Candin kahit kaniyo. So kami naman ang ginagawa namin yung mga bagay na gagawa nilang mali patuloy namin kinokorek sa tama na hindi ito ang dapat ganyan kasi nag-aaral pa kayo, mag-focus kayo sa pag-aaral. Kasi hindi kaya ako po sinasabing kayo is actually dalawa po sila ni Maylin at saka si Russell ay uuwi na po
hindi po kami nag-decide na sila pauwiin. Sila po yung may gusto na umuwi na. Kasi nga po mayroon silang mga ginawa na ikinokorek namin na hindi dapat, na kumbaga yung paghihigpit namin ay nasa katwiran at tama. Sorry again, hindi namin pwedeng i-detalye sa inyo lahat ng yun dahil hindi naman na dapat lahat. Para sa ano din po ng mga bata. Ang inaano lang namin dito is huwag kayong magulat na ang dalawang ito ay uuwi. Makita nyo, nandyan sa Facebook, umuwi dito, pwede na nag-aaral, ganyan. Kagustuhan po nila yon. Okay? Hindi po namin kagustuhan. Ang ginagawa namin, para mas maintindihan, sa bawat pagkakamali nila, kinokorek namin na maging tama, payuhan na ito lang dapat ang gawin, wag yang ganyan, para hindi kayo mapahamak. Kaya lang, hindi na kami napapakinggan. Kumbaga, yun ang gusto nila. So, baga, ang mga taong nagbabantay sa kanya is may stress. Like si ate, syempre ang ate ko ano na siya, 50 plus na. May maintenance din. So, ayaw namin na na-stress din siya. So, na-stress na rin si ate, sila kuya, ako din na-stress sa ganun dahil syempre, gusto ko ay makapagtapos sila ng pag-aaral tapos biglang ganun na ayaw nila kaming pakinggan at yun yung pinipilit nila na kagustuhan nila. Kahapon sinabi namin na kung yan talaga yung gusto nyo, di ihahatid namin kayo dito sa parents nyo nang maayos. At dahil dito naman nyo po kami nakilala namin, mas maganda rin po na malaman nyo na at sa magulang niya na si Russell at si Mylene ay uuwi. Masakit man po sa kaloob, sobrang masakit po sa kalooban ko yun. Siyempre, sa pamilya ko rin. Kahapon nung kausap ko inamin ko na napagalitan ko sila. Kasi siyempre sa second parent nila, masakit po talaga. Sobrang nasasaktan kami sa nangyari. Lalo na po, at silang dalawa ay, si Mylene 3 years na, 4 years. 4 years. Si Russell 3 years na. So, yung wag na gawa nila sa pamilya namin na tinuring din naming anak, ganun, no? Dahil sa mga nangyari. So, tay, ito po ay kagustuhan ni Russell na siya ay umuwi. Pinipigilan namin, pinapayuhan. Kaya lang syempre, kung ina talaga ang gusto niya, ibibigay po namin kaysa baka mamaya kung anong gawin, di ba? So, kasi sa decision dun to, kagustuhan ni Russell tag-uli. Tapos, si Sir Paul, tambahan din ko parang si Russell. Antak dapat nagimuan. Kaya si Russell sa magpaminaw ba. Kaya kagustuhan din Irma nag-uli. Kaya kung ano nagpautan ni Sir Paul sa kala kabasig ang tag-imuan ba kahit bata niya. Anang gyapon kagkabasol. Ko din nagpulian. Kaya nakadesisyon na si Sir Paul na kung ang plano ni Russell kag-uli. Agato din kahit maayos. So, Kan yan, kuhaan yan, pauliin yan nasi. Alam ko parents niya magulat din sa decision na yan. Kahit kami po hindi. Kaya lang wala po kami magawa Kumbaga, dumating din sa point na kailangan din namin i-save yung sarili namin. May stress. Kahit pigilan namin ng pigilan, di ba? Ayaw namin kasing mga bata na mapahamak. So may mga rules and regulations ang Pugong Biyahero Scholar. Alam niyo naman po yan. Even si Mylene din po. Silang dalawa na nasa sa bahay. Ang nangyari kasi is, kumbaga, una, pangalawa, pangatlo, actually, pang-apat na. So, syempre, mga bata, nire-remind natin sa lahat ng mga ginagawa nila para matuon sila sa mas magagandang bagay, mag-aral lamang. So, 1, 2, 3, hanggang ito 4 na to. Kaya lang, dumating na dun sa sukdulan na, kumbaga, like, kay Mylene, hindi na yung tama. Hindi na talaga tama.
kailangan mo talagang gumawa ng isang bagay na stop. Di ba? Pero hindi po namin sila pinapauwi Sila ang nagdesisyon na sila yung umuwi. Naroon pa rin po kami sa, sige, patawarin, ganyan. O, guide lang ulit ng tama para makapag-aral, makatapos. Kaya lang dumating na talaga sa point na sila na yung may ayaw. Na, kahapon, nag-decide sila na uwi. Sabi ko, sige, tahan ko yung parents, usapin. Pagkatapos nito, si Edito naman nakakausap. Paluwas po kami, kakausapin niya yung nanay na Mylene na uwi na yung kanilang anak. Masakit ito, totoo lang po. Hanggang ngayon, kaming magkakapatid talagang na-stress talaga. Sobrang stress sa kanila. Kasi nandun na kami, nandun na tayo sa ginawa natin lahat para matulungan ng mga bata. Kaya lang, may mga problema sila na parang ayaw nilang tanggalin sa sarili nila. Ayaw nilang pakinggan kami. Ayaw nila ng pagsabihan ng ganun. So, mahigpit po namin talagang ipinagbabawal yon. So, pag ginawa mo yon, siyempre kami, i-remind lang ulit, kakausapin, papayuhan ng tama. Pero siyempre, pag paulit-ulit, hindi yung tama. Siyempre, sa amin, ayaw namin silang, alam ko, masasaktan din yung viewers natin. Lalo na yung sponsor, no? Lalo na rin si Mylene. Kasi mataas ang expectation na makagraduate sila. Sila yung nauna kong tinulungan. Kaya lang, bakit nagkaganito? No? Kaya hindi rin namin matanggap sa sarili namin. Bakit naging ganyan? No? Bakit kailangan mong gawin yan? No? Again, pasensya na, hindi namin sa inyo ma-explain to at talagang sa mga magulang lang namin inaano lang namin dito is huwag kayong magulat kung bakit umuwi. Sa side namin talagang mahirap i-explain to, ipaliwanag. Sobrang bigat. Ayaw namin na sila'y masira sa tao. Pero kami bilang mga kalawang magulang niya, paano rin naman ipapaliwanag sa inyo na bakit sila nandito, bakit umuwi, hindi nag-aaral. Para hindi kayo magulat. Paano man. Pero pilit pa rin po namin inaayos. Ito, nasasabi namin sa inyo to harapan. Just in case na kami hoping pa rin Diba? Hoping pa rin kami na yung isip nila, diba? Priority yung pag-aaral. Kaya lang syempre kung lalo, yung isa, si Russell kasi, yung kasalanan niya, very ano lang naman. Baga, hindi naman ganun kalala. Yung dala lang ng ganyan. Kaya pa. Kaya lang, yung pag pinagsabihan mo, pag talagang bawal ang cellphone, iba yung hanggang sa nag-decide na nga sila na uwi. Siguro dahil baka ayaw nila na napagsasabihan o naigpitan. Para sa kanila yun. Kasi nga, tinan nyo ang mga nangyari kung kami hindi pinapakinggan. Yun yung pinapaunawin sa kami lang ang pakinggan nyo muna hanggang makagraduate kayo. Bahala na kayo pag makagraduate. Kaya lang hindi. Si Mylene ganun. Yan talaga. So, dumating na talaga yung point na napagod na rin yung si ate. Di ba? Alas 4 ng madaling araw. Hindi pa natutulog si ate. Nangangatok sa bahay. May iyak yan. Kung ano yung Ako, disappointed talaga ako sa nangyari. Pero mahal ko kasi yung mga bata. Ang doon is, ang disappointment, ganun din yung pagkabigo ng magulang nila. Kaya nga in-explain ko sa mga bata, nabigo kayo, lalo na yung parents nyo. Dapat iniisip nyo muna yung mga magulang nyo doon sa Mindanao, kung paano kakain, yung kinabukasan na pinangarap nila para sa inyo, paano matutupad, kung kayo mismo ang sumira. Yan lang naman yung pinupuin ko. Sobrang stress po ako. Kala nyo okay ako sana. Dami namin problema. Ngayon, nasa ospital si Jeff. Pinapagamot namin yan. Hindi namin pinababayaan. Nagsakit. Ito, dumagdag ito na talagang ang bigat sa loob namin. Na ganon. Kaya lang, anong gagawin po namin? Tayo na may palaging gumagabay sa kanila ng tama lang nilang gawin.
mahirap i-explain sa inyo yung mga bagay na hindi dapat nyo nang nalalaman. Kaya lang, yun nga, ang point ko dun is, darating yung time na makikita nyo sila na nandito, bakit nandito umuwi. So, sa inyo tayo, ginawa po namin ng lahat. Ginawa namin ng lahat ng best namin para sa inyong anak, na mapag-aral sila, bigyan ng tamang edukasyon. Kunti na lang eh. Ilang taon na lang magka-college na sila. Kaya lang, mas pinili po nila yun. Ano mo? Si naka ni Sir Paul ng imuran katanan para pa pakagraduate ka anak mo. Tapos kunto so kasi sa kaanak na riya istoryahan niya pa mag do ko nag-istoryan Sir Paul tapos ka din nagpaminahan indo ba. So kan bawal gid paron det ko na Gani. kaing dot to. Ang hindi ko lang alam kung Sayangan din da. hindi ko lang alam kung si Russell ay magbabago isip, 'di ba? Kami may lagi nakikinig. Si Mylene, hindi ko alam kung talagang hindi ko po alam kung ano ang decision niya. Sobrang po, mabigat sa amin. Ikaw tayo, ano na lang gusto mong sabihin kay Russell? Kaya kung ka gusto istorya ng Russell. Linumarong kura ma takanay. Pwede man ba? Yeah. Linumarong. Akaman niya to sika ka na buhat no. To marayo kapog sa sabutan det si nigdumahan no. Sayangan ora ka pog ati man na ikaw to pigpasalig ginikanan no to ikaw o kag maka o kandan o kag makapa dayon pa eskwela ikaw man to sikampad kan buhaton no. Daw gimpog salig ko happy nga mintras ko ipaduma ikaw nig ikagiyang ko pad ikaw to siguro ka so basta anda tuod no tog eskwela ra gyud ta tuod no naman ya to sikat pero noon okay ra mangyapon ya so ang nan kuha ko nagkakuha ka ang nag-iling ato ko na kag-uli din sikan ak makakabuhat no malisod man daan no kuna ko din pauli ko rin anak nakasalig adto to kahimo ta si inig tibali nig adap ikaw pagkakuntaon sikan o ka mga istorya to si inig dumahano di umunuhon tapad na niya ako sikan makagbuhaton iyan sukam pa niya kag uli ka di asukas warad man da pong imang kunog maka pa dajong kapanog eskwela na iyan da sikan mauray ko anak ko sa akong anak sir. Sabi niya kay Russell na tinanong niya si Russell kung bakit nagaganon siya na maayos naman po yung usapan ninyo sa dito pa si Russell yung kasunduan niyo dito na kung ano yung mga kasunduan dito yun ang maayos daw ang kasunduan bakit nagawa ni Russell tapos kapag umuwi na daw si Russell dito ay hindi na siya umasa nga makatapos pa si Russell sa pag-aaral kasi wala naman siyang magawa kaya nagpapasalamat sana siya nga may sponsor meron kayo na tumulong kay Russell bakit niya sinayangan ba yung ganyan mga
pagkakataon. pagkakataon. Okay. So, yun nga. Yun din yung pinupoint ko. Yun nga. Yung kasunduan namin dito. Makakatapos siya ng pag-aaral. Wala naman talagang problema ng mga first, second year. And ito na lang. Dito lang namin nalaman yung mga naging problema. Siyempre nga, bilang pangalawang magulang, ay pinapayuhan namin ng mga bagay-bagay na ganun. So, napaka-simpleng ano lang naman nun. Napaka-simpleng bagay. No? 18 na siya ngayong taon. Dapat nga sila ay papalisin dahil magdidibo, diba? Si tatay niya. So, nasa legal na edad na rin naman sila actually ngayong taon na to. Lalo na si Maylin dahil last year nagtibo na. Mahirap lang kasi din na, siyempre magulang yan eh. Disappointed talaga. Umaasa sila makatapos. No? Baka sabihin nung mga nanonood sa atin, ano ba talaga ang naging kasalanan? Bakit nyo kailangang gawin yan? Sorry po again, hindi namin ma-mention sa inyo yung mga bagay-bagay na yun. Talagang kami na lamang po ang nakakaalam nun. Pero may mga rules and regulations kami na alam naman nila po na pinagbabawal yun. So sa pagbabawal na yun, may mga advice kaming ginawa para maitama. Kaya lang ay dumating talaga sa point po na talagang mahirap i-elaborate sa inyo. Kasi sabi nyo, bakit ganyan? Bakit di nyo masabi, di ba? Pwede naman pag-usapan nga ng off-cam. Bakit nyo pa kailangang dito? Ang point namin is, malalaman nyo din naman yan kapag wala doon na sila Russell. So, sa totoo lang, wala silang problema sa amin sa pamilya. Wala po. Nasa sa kanila ang problema. Alam nyo naman kung anong buhay na mayroon sila dun sa amin. Lahat yan, alam nila yan. Sila na lang po yung gumawa ng problema. Hindi namin sinasabi na sobrang sama naman ng mga bata. Parang hindi naman po. Talagang mayroon lang silang ginawa na bagay na talagang hindi tama eh. Hindi tama. Hindi pwedeng tawag nito. Pag walang bahala, tsaka ano yung tawag doon? Kung magulang ka, yung anak mo ay kukonsintihin mo. Yan. Hindi namin pwedeng konsintihin kasi nasa poder namin, ano man ang mangyari sa mga bata, pananagutan namin. Ano man ang kahinat na ng kanilang pag-aaral, kung di namin mag-guide ng tama, kasalanan namin. Kung nag-guide namin ng tama, kung may magandang patutunguhan, di ba? Mas maganda. Yun lang naman yung pinupoint namin. Sa'yo, Russell and Maylin, hindi ko pa nakausap yung magulang ni Maylin. Kami, nag-usap naman tayo bago kami umuwi dito kasi problematic talaga kami ng pamilya nung papauwi na kami dito. Wala kaming ibang hinangad wala kaming ibang hinangad kundi mapabuti kayong dalawa, mabigyan kayo ng magandang edukasyon, graduate, yung mga sponsor na umaasa sa inyo. Hindi lang yung sponsor di ba yung mga nanonood sa atin, alam nila yung story ng buhay ninyo, binigo nyo sila, lahat yan masasaktan, pero sa kabilang banda ay nandun pa rin yung pagmamahal ng mga yan sa inyo. Kaya hopefully na sa pamamagitan nito maano yung isip nila ba, matauhan, kasi kami wala naman ang sabi ko sundin lang kami, yun lang, sundin lang kami. Hindi kami yung tipo na sponsor na kukonsintihin ang lahat. Natural lang na kayo ay mapagsabihan, mapagalitan kasi nasa poder namin. Kaya anuman nga ang mangyari sa inyo ay kami ang may panananagutan sa inyong mga magulang. Kung anuman ang kahinatnan ng inyong buhay, kung hindi namin kayo mag-guide ng tama. At sa pagkakataong ito, gusto ko lamang ding sa inyong dalawa, Maylin and Russell. Ang kabiguan ninyo, sinabi ko kanina, mas ang kabiguan ng pamilya nyo. Kung ang papairalin nyo yung kagustuhan ninyo, uuwi kayo dito na bagsak ang balikat, na imbis na nakataas ang noo ninyo, bagsak ang balikat nyo, nakatingin kayo sa lupa, hindi nakaganon, pantay ang tingin. Pati yung mga katribo ninyo, yung mga taong naging inspirasyon kayo, yung mga taong nagmahal sa inyo ay nabigo rin. And inisip ko na lang na challenge to o pagsubok ulit
Na ganyan naman talaga sa lahat ng tinutulungan, sa bawat tutulungan, may nagfi-fail ba? Inaano ko is, si Madeline umuwi, si Ninita umuwi. Parang huwag niyong gawing biro yung edukasyon na kaya kayo ay pinag-aaral doon para mas mapabuti kayo. Kaya lang bakit ginagawa niyo yan? Na parang ginagawa niyo lamang parang yung parang biro na sige, magde-decide ako na uwi dito. Pagkatapos, pag umuwi kayo dito, wala na, hindi na kayo makatapos ng pag-aaral, maaaring makapag-asawa kayo. Ang parents ninyo, anong kakayanan nila? Yung mga kapatid nyo, ang dami pa. Hindi natin sa minamalit yun. Sinasabi lang natin yung totoong nangyayari sa totoong buhay. Kaya, kung hindi nyo ito aayusin, Russell, ito, kinausap po na yung magulang. Even yung Mylene, matauhan na kayo, na mas mabibigo ang pamilya ninyo. No? Kasi kayo, malalaki na kayo. Kahit paano nakapag-aral kayo, sabi nyo, kaya ko yung sarili ko. Hindi man ako magtrabaho. Pero yung kabiguan ng pamilya at mga kapatid nyo, mas masakit. Kasi kayo naging inspirasyon, kalakasan na, ay may ate ako doon na nag-aaral, makakatapos yun. Iba yung dating pag yung mga kapatid mo na naririto, iniisip ko na nandun sa Maynila, iba. Okay, so yung lahat kayo nandito, lahat kayo nangangarap, na nabigo na, papangarapin nyo ulit, wala na. Diba? So, itong pakikipag-usap ko sa pamilya mo, ay hindi ito para pagalitan ka o what, no? At least para makita mo, no, na hanggang ngayon kami ay umaasa na ang mga isip ninyo, matauhan kayo sa mga ginagawa ninyo, 'di ba? Kasi mas mahirap kung nasa sa ibang tao kayo. Ha? Yung pagmamahal na binibigay namin sa inyo, maring hindi nyo makuha yun sa iba. 'di ba? Kami yung nagbukas ng palad ng buong pamilya namin para kayo ay maging ganyan ngayon. Siyempre, yung sponsor nyo na umaasa sa inyo. No? So, yun lang tayo. Sana okay ka lang. Okay. Ha? At kung ang isip niyo ni Russell ay umuwi, talaga, isasama namin siya dito. Next week, pagbalik namin. And si Mylene. Pero yun nga, kagustuhan nila yung umuwi. Hindi namin alam mga susunod na mangyayari. Kung ano man ang tahakin nila. Kasalanan na po nila yun, ha? Baka sabihin ng ibang mga baka may problema dyan sa inyo. Bakit si Ninita umuwi? Si Madeline umuwi. Sa ibang sponsor naman yan. Wala pong problema sa amin, sa pamilya namin. Nasa sa mga bata na po yan. Baharing ayaw nila nung the way namin na pagpapangaral o paghihigpit sa kanila. Kaso yung paghihigpit po na yun, may dahilan kung bakit. Hindi pwedeng hindi namin yun susuwayin Mabigat yun. Kaya lang ayaw nilang makinig sa amin. So sana yun, sa part na yun maintindihan nyo. Mahal po namin yung mga bata na yan. Ayaw namin yung mawala sa amin. Kaya lang sila po na talaga yung Kaya huwag kayong magulat kung umuwi sila, wala kami pong magawa. Kaysa baka anong isipin nila, anong gawin nila, magrebelde or something. Ayaw po namin ng ganun. Pero masakit po sa kalooban namin itong nangyayaring ito. Sobrang sakit po. So yun lang po. At least nalaman na ng parents niya yung And I know even Mylene po. No? Hindi ko na lang makakausap. Doon ko na lang kakausapin ulit si Mylene sa Maynila pagdating ko po. Okay? Sige po mga kabayan, na umingi po kami ng pasensya kung lahat na naman tayo mabibigo, no, sa mga nangyaring ito. At alam niyo yung feeling nga sa amin trauma. Alam mo yun, yung parang pag may makikita tayong scholar na dadaling ko, parang teka muna, parang ganun. Yung may ka ba, yung may mararamdaman ka na baka hindi mag-ayos, ganyan, hindi magtuloy. Nakaka-trauma din po. Ako lagi akong wala. Nandito, nandun sila. Sila ate ko lang. Lahat ng buhay na na nandoon, pinaranas naman nila. Yung pinupoint ko po is
pag kumuha ulit, dadalhin mo doon, yung buhay na gusto nila, yung kaya namin ibigay. Tapos biglang ganyan, mabigat. Sobrang nakaka-down. Yung tipo na hindi mo dapat iisipin mo eh. Oo. Mawawalan ka ng parang motivation. Kaya lang, kailangan mo rin magpatuloy dahil hindi lang naman sila, marami yan sila. And I hope naman, magbago pa at makinig sa atin itong mga bata na to, no? So yun lang po, God bless us all po, pasensya na po ulit kayo mga kabayan. Salamat. Ito rin ako na okay karon ako sisili ko. Maka okay kira yaso. Nainay ako na sikan. Pero ko na gid poron okay sikan. Wala kato pagtuo ko. Kana yaka pagtuo ko mangani no. Fokus ang gid kan di eskwela riya wa lain buhatan din. Nya ko plano rig uli pagbuoton ko sagdi ra doon yan. Ko tad magkapo nga ako plano kandig uli ko nya na kuha o kandik doon na buhat din. Pero kanaming ginikanan, kanaming darwa, wa gid gusto rin gid paron yan. Maka padayog eskwela kan din. So nakasalig kid nagsalig ko yung bayat tapos ininig pasalig tapos inig dumahan din Ad manood ko ad iyo engke Sir Paul pasalig sa kanan tag pag-graduate on anya kundit mabata. gani ito magka Pag kahit kanog yung mga kanya pag paminahan mo. So problema. Pero kung naman Sir Paul kapag kapawawan pa ka planong rasa willing yapon sa kanina nagtanggap. Kawawawan pa na kung dayon sa kanina gandin willing yapon sa kanina nagtanggap na para yung eskwela. Para kasi ko sa binuhatan din ko di nagliwaran. hindi kaya maka-inso yan yut bato iya ako na kay kakwa din Sige tay, kami naman hoping pa rin kami na magbago isip nila. Sige po. Sa panahon ngayon, napakamahal na ng kuryente kaya kailangan mo nang magtipid pero huwag ka mag-alala, meron tayong magagamit para dyan. Ang hindi naapektuhan ang bill ng kuryente. Gumamit ka ng solar tulad na lamang itong aming floodlights na 200 watts. Tunay na maasahan, matibay at hindi ka iiwanan. Hindi katulad ng iba na madaling masira. Ito, pangmatagalan talaga. Kaya kung naghahanap ka, mag-order ka na sa amin. PM ka lamang, yan nasa screen niyo po o tumawag sa mga numerong inyong makikita. Maraming salamat, order na! Bilina, Bilina, Bilana, sa PP Team So